Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM, itago nyo na lang ako sa pangalang Jamily. Actually, Chin, 2 beses akong nagtangkang magsulat po sa inyo. Pero hindi ko pa rin nasesend. Tapos binura ko din. At ngayon, finally, na-send ko sa inyo ay sana mapakinggan ang aking kwento. Naranasan nyo na bang maaksidente? Nagkita kami ng old-time friend ko. Halos hindi ko siya makilala. High school friend, high school best friend. Nawala ng communication. Pero nang nagkita, parang mag-best friends pa rin. Itong best friend ko, may mga kasama ding mga friends niya. Bago sa mukha or bago ang mga mukha nila sa akin. Hanggang sa gumaan ang loob ko sa kanila. So I went with them, nag-roam around, and had a good time together. Hanggang sa isang araw na pagkasunduan naming mag-boating. Nag-beach kami. And then, may boating, so nag-agree kami na mamasyal kahit 1 oras lang. Hanggang sa natapos yun. Okay lang, safe kaming nakauwi. Pauwi na kami on the way home. Dinrap namin yung ibang kaibigan niya. Tapos sasakyan kasi ng best friend ko, ako na ang susunod. While we are on the way home, we were talking about yung great day namin together habang nagbo-boating. Pero suddenly, sa kalagitnaan ng pagtatawanan namin, we had an accident. Bigla kasing nag-break ang best friend ko sa gitna mismo ng kalsada. Tapos ang sumunod na bisikleta nag-collide doon sa sasakyan. Na-damage ang bike. Nawala ng balanse kami. Tumagilid ang kotse. Ang may dala ng bike ay sugatan. Ako naman parang napilayan. Parang gustong mahimatay. Siguro kung hindi lang ako naging careful enough, nabunggo na yung ulo ko sa divider doon. Siguro, on the spot, dead on arrival kami ng best friend ko. Wala na sana kaming buhay. Pero alam mo yung lalaking nagbisikleta na nasugatan, hindi naman siya napuruhan talaga dahil nakaiwas. Pero ang bike niya ang nadurog. And the boy whose bike collided from the car stayed and helped us to manage the situation. Parang nanginginig pa ako that time. For 1 second, akala ko patay na ako. For 1 second, naisip ko baka ang best friend ko ang kinuha na ni God. Alam mo yung parang sa isang iglap lang pala. Hindi mo ma-imagine pwede kang mawala sa mundo. Can't imagine in one blink what would be happen. But in that 1 second, I feel like parang na-paralyzed. It was my life's first accident. Even I can never ever seen any live accident in my life. My first experience, kaya hindi ko makakalimutan. Nagkaroon kami ng mga scratches sa legs, sa arms, pero we are fine. Pero yung sasakyan, medyo sirang-sira talaga. Buti na lang may sumaklolo. Nadala kami sa pagamutan, pati best friend ko, gasgas lang din naman. Nung pauwi na ng bahay, I decided na hindi ko sasabihin sa parents ko
kung ano ang nangyari. Since hindi naman kami much injured talaga. So I thought, sinabi ko sa best friend ko na wag na lang sabihin sa parents namin kung ano ang nangyari. Baka kasi magkaroon lang ng tension. Isang araw, mamamalengke sana ang mother ko. Ang sabi ko, mag-iingat siya sa daan. Para bang nagka-trauma ako, Chin. Ayokong may aksidente din siya. So, ang sinabi ko sa kanya, mag-ingat ka ma ha. Parang paranoid ba ako na ewan. At nahalata niya yon. And she suddenly asked me, anyari daw sa akin? Saan ko daw nakuha yung mga gasgas ko? Parang napapansin niya na namula ako. And then I started crying. Nung na-aksidente kami, hindi man lang ako umiyak. Pero nung tinanong na ako ng mother ko, tsaka bumuhos ang luha ko. Naisip ko kasi what if patay na ako sa mga panahong yon. Hindi ko ma-imagine kung gaano ang pag-iyak ng mother ko sa akin. Hindi ko ma-imagine na iniiyakan ako ng nanay ko habang ako'y nasa loob ng kabaong. I was so scared. Hindi pa ako readyng mamatay. Just imagine, Chin, yung lalaki na nabunggo namin sa bisikleta, hindi siya nagpabayad. Nagasgasan siya, nasira ng bisikleta niya, pero hindi siya nag-demand na bayaran or magbigay ng kahit anong compensation o kaya ipaayos man lang ang bisikleta. Pero kinuha niya ang numbers na. Sino ba namang mag-aakala nang dahil sa aksidente na yon, doon ko makikilala ang one true love ko. Kailangan palang gasgasan muna ang mga tuhod ko. Gasgasan muna ang mga arms ko para ma-meet ko lang ang one true love ko. Yes, Chin, nang dahil sa aksidente, kung hindi pa namin nabundol ang nagbibisikleta, hindi ko pa makikilala si Mr. Right ko. Simula kasi nung aksidente, lagi na kaming nagkukumustahan. Kung meron bang mga aftershocks, meron bang mga after pains, na kailangan naming magpa-hospital, magpa-check up. Baka kasi magkaroon ng internal hemorrhage. Tapos nag-insist pa ako na bayaran na lang namin paunti-unti installment ang nawasak niyang bisikleta. At doon nagsimulang magkita kami. Naging magbarkada. After a few weeks, nanligaw siya. At na-in-love ako ng sobra. Pero hanggang dito na lang muna, Chin. Next time na lang yung love story ko naman. Next time, nakaranas na ng aksidente. Dobleng ingat lang po talaga. Sa mga hindi pa nakaranas, kung makakaranas man, dapat malakas ang loob na harapin pa rin yung fear mo. Lalong-lalo na kung malapit ka na sa kamatayan. Ayoko lang isipin na kailangan pa namin maaksidente para makita ko lang ang one true love ko. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil gasgas lang ang aming inabot. Hanggang dito na lang muna. Please stay safe mga kamags. Your listener, Jamily. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you.
Dear Mags FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mags FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mags FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mags FM with DJ Chini.